Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight, we can get razon! Salamat po sa bayan tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood tayo sa ating live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at maging sa ating Facebook Live at ganoon din sa ating 1,360 satellite monitoring centers nationwide. Mula po sa pagiging obrero, ngayon ay isa na siya sa mga boses ng grupo ng mga manggagawang Pilipino. Naging abogado at ngayon naman ay susubukang pumasok sa Senado. Baguhan man sa politika, veterano naman umano siya pagdating sa mga isyu na malapit sa sikmura. Naniniwala ang ating panauhin ngayong umaga na ang isang dating obrero na tulad niya ang nararapat na maging boses ng mga manggagawa sa Senado. Bago natin siya kausapin, panoorin niyo muna po ito. Mula sa pagiging isang dating obrero, susubukan niyang dalhin ang kanyang mga ipinaglalaban sa Senado. Siya si Attorney Jose Sani Matula. Kabilang siya sa Labor Party Philippines na ang priority agenda ay mabigyan ng isang disenteng trabaho at sapat na sahod ang mga Pilipino. Isinusulong niya rin ang pagpapatibay at pagpapalakas ng karapatan ng mga manggagawa. Kasama rin sa kanyang mga isinusulong na programa ay ang pagtulong sa mga magsasaka, maging sa grupong Federation of Free Farmers. Galing sa mahirap na pamilya, maituturing na baguhan sa larangan ng politika. Subalit susubukan niyang pasukin ang Senado sa paniniwalang mas maipagtatanggol niya ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ano-ano pang mga hakbang ang kanyang ginagawa upang makilala siya ng taong bayan? Sapat kaya ang kanyang pondo na gagamitin para sa darating na halalan? Dating isang ordinaryong manggagawa at ngayon ay tagapagtanggol na ng karapatan ng mga obrerong Pilipino. Magagawa niya kayang gumawa ng pangalan sa Senado. Let's welcome to the program Federation of Free Workers National President and Senatorial Aspirant for 2019 elections, Attorney Sani Matula. Attorney, welcome po. Magandang umaga po. Have a seat, please. Salamat po sa pagpapaunlak. Maraming salamat, Kuya Daniel. At nandito tayo ngayon sa iyong programa. Ano pong probinsya niyo, Attorney? Ako'y lumaki sa Agusan del Sur, pero ngayon ay nasa Biñang, Laguna na. Biñang, Laguna. Aha. So, anong ibang dialektong sinasalita niyo? Marunong ako ng Ilonggo kasi yung tatay at nanay ko ay nanggagaling sa Kabangkalan, Negros Occidental. Ayun, Ilonggo. Yung mga I love you, tudo-tudo. Mayat nga adlaw sa inyong tanan. Oo. Iyan. Cebuano, marunong din ako, Kuya Daniel. Cebuano, marunong din kasi kayo. sa Agusan at sa Mindanao, laganap yung nagsasalita ng Cebuano. Pero naka-base po kayo ngayon dito na sa Manila. Oo, kasi nandito yung pinakamalaking bahagi ng Federation of Free Workers dito sa Metro Manila at saka sa Calabarzon area. Ilan po ba ang members niyan, Attorney? Yung aming bilang sa mga miyembro namin ay umabot ng 200,000 eh. Pero yung mga dues-paying members namin ay mga 60,000 workers. At sa buong Pilipinas, mayroon kaming 250 unions affiliated with the Federation of Free Workers. At Attorney, bakit hindi po party list? Ba't nag-Senate kayo agad? Marami na tayong mga kaibigan na party list ng mga manggagawa. Yung trade union party list, TUCP party list, yung Partido Manggagawa, yung Akbayan, no? Nasa House of Representatives sila. Pero sa kasalukuyan, ang isang importanteng forum na walang representasyon ng mga manggagawa ay yung Senado. Pero marami kayong makakalaban ngayon na nasa labor din ng kanilang di ba? Oo, actually may alyansa kaming, although sa Labor Party may 8 kandidato, pero may kaalyansa kaming 6 na mga kandidato galing sa trade union movement. Anong partido po ba kayo tumatakbo? Labor Party Philippines, yung dating lapiang manggagawa. So itong Labor Party of the Philippines po, ilan ang kandidato nito? 8 po, may 8 official Sa candidate sa Senado. Pero wala pong ibang pwesto na tinatakbuhan, puro may mga local government under your your party. Maliban diyan, may itong alyansa kami yung tinatawag namin na Labor Win. Na 5 kaming nagkakaalyansa. Si Attorney Alan Montaño ng FFW rin, si Attorney Arellano, si
si Attorney Colmenares, at saka si Leo Didi Guzman, at ang inyong lingkod, si Attorney Sunny Matula. So si Neri nasa ilalim ng ano nyo? Si May Neri. may alyansa kami kasi sinasabi namin kung mag-iisa ang representante at boses ng manggagawa sa Senado ay parang kulang, di ba? Wala magsi-second demotion. Pero yung- 12 na lang po yung posisyon eh. Yung party nyo po, kailan nag-start po yan? Yung Labor Party ay tinatawag noon na lapi ang manggagawa. Kailan po siya naging political party? 1963. At ang Ang political party na po siya. 1963. Yung mga leader of Na-revise lang po siya. lapi ang manggagawa. Sumuporta ito nung panahon nung tumakbo si FBR noong 1992. Isa sa mga major party, 5 partner. Yung Lakas EDSA, Lakas Tao. Kasama doon yung lapi ang manggagawa, yung Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, yung Lakas NUCD. At nung sumunod yan, sumuportahan si General Dibilla. Pero ngayon lang po kayo tatakbo sa politics? For the first time. So after so long a time na kayo'y nag-pupush ng mga labor issues. Kasi unang-una, Kuya Daniel, yung legislation, naglalabi kami sa House of Representatives, naglalabi kami Even sa Senado. before, Matagal na. At yung isang bill namin, yung strengthening the right to security of tenure and end of the Indo Bill, yung pagsawata sa kontraktualisasyon, ay pumasa na yan sa House of Representatives noong Enero 2018. Pero nahirapan kami sa Senado sapagkat hanggang ngayon, second reading pa. Wala kayong makaalyado sa Senate. I mean, kung ang sinusulong naman ninyo, ang inilalabi naman ninyo, no? Kasi parang bilang labor group, more on yung kapakanan ng mga manggagawa. And I understand, part of that is yung mga sa regional wage, yung mga ganyan. Bakit wala kayong makuhang kaalyado sa Senate? May kaalyado naman kami. Sa kasalukuyan, si Senator Reza Hontiveros, si Senator Joel Villanueva, sila yung nag-sponsor doon sa anti-contractualization bill na sinertify yan ni Pangulong Duterte. Pero dahil sa resistance ng maraming senador, ay hanggang ngayon ay second reading pa lamang. Yung Senate Bill 1826, yung title niya is Strengthening of the Right to Security of Tenure and to end of the Indo Act of 2018 supposed to be, pero hindi pa masa noong 2018. So, kinakailangan pa ng tulak. Napaka-importante nitong anti-contractualization bill sapagkat isa, itinaas yung penalty para sa violation ng labor-only contracting, para sa gumagawa ng 555 o Indo na prohibited ito. Pero lagana pa rin sa buong Pilipinas. Sabi ng study ng Labor Committee sa Senado ay mga 1.9 million pa ang mga manggagawang covered nito at maraming nabiktima dito yung mga young people. But Attorney Matula, what difference would it make po if you will be there in the Senate? Kesa doon sa nandito lang kayo sa labor sector, may mga kaalyado naman kayo doon. Joel Villanueva, Canyo, si Risa Ontiveros. And there are those, I think, hindi naman sila, yung mga senador yung mga senador natin, siguro pagdating naman doon sa kapakanan din ng labor groups, hindi naman siguro sila mahirap pakiusapan para mag-sponsor ng mga yan. Hindi naman mahirap. Why go there? Kinakailangan kasi yung nanggagaling talaga sa hanay ng mga manggagawa. Alam mo, Kuya Daniel, paano umangat yung Singapore? Ay dahil sa isang labor lawyer at sa suporta ng trade union na nakasama niya sa parlamento. Alam naman niyo si Lee Kuan Yew, di ba? Nung 35-year-old lang siya, abogado siya ng mga manggagawa sa Singapore. At sabi ng mga manggagawa, naiiwan tayo, wala tayong buses sa gobyerno. Kaya pinatakbo nila si Lee Kuan Yew at kasama yung mga trade unions. Yung Singapore National Trade Union Council ay nakasama ni Lee Kuan Yew. How long have you been member of this labor group po? Mula estudyante pa ako, Kuya Daniel. What took you so long to decide to go to the Senate? Bakit ngayon lang? Ay, siyempre, kinakailangan mo ng track record. Sa 21 years na practice. Sobrang track na yung ano niyo, sobrang dami na nun. Dahil, if you don't mind, kasi parang ano lang po ito, gaya na sinabi natin sa ating mga kababayan, we are giving kasi po itong ating airtime na dito sa programa natin.
para mabigyan ng pagkakataon mga kababayan natin, makilala yung ating mga kandidato na tumatakbo. No? At mabigyan din naman ng sapat na panahon para sila at least makapili sila at malaman, oy, eto, hindi nga to kilala masyado pero mukhang magandang ano nito, mukhang pwedeng tayaan ito, yung mga tipong ganun. That's the reason why nag-imbita ho kami ng lating mga national candidates para ika nga ay kayo naman ay makilala rin ng ating mga kababayan. How old are you na po? 54 na ako ngayon. So 54. Malapit na tayo pareho sa sa pagsisilyo. Pero you've been fighting for labor issues for the past 31 years na. Actually, nung estudyante pa ako sa Mindanao State University, nakasama yun ng Federation of Free Farmers, yung Lakas Manggagawa. O di mahigit 30 years 31. na yun. O 31 years 31 years. Pero naging abogado ako noong 1998. At mula noon hanggang ngayon ay abogado ako ng mga manggagawa. Kaya ko lang ho natanong, parang bakit parang at di ba atrasado? Atrasado palagay ko, pero napapanahon pa rin sapagkat walang nagsimula. Dapat may magsimula kasi sa pagtuturo ko ng labor law, marami akong nakikita. Walang nagsimula po ng attorney? Walang nagsimula na tahakin yung landas electoral. Although... Sa mga nasa inyo sa labor group? Sa trade union movement. Sa trade union. Okay. Merong natatandaan tayo si Senador Herrera. So mula yon sa Trade Union Congress of the Philippines at marami na itulong yon sa mga manggagawa. Yung although si Secretary Ople, Blas Ople ay hindi mula sa trade union pero naging Secretary of Labor siya. Although alam ko na tumutulong yung sa trade union nung hindi pa siya cabinet secretary ni Marcos. Pero attorney, medyo malayong lakbayin paakyat itong inyong gagawin dahil nasa 40th pa kayo, hindi pa kayo pumapasok sa kumbaga radar eh. Tama lang kasi ginawa naman yung survey noong December at nag-file tayo noong Oktubre, hindi pa tayo nagsimula ng mga kampanya, di ba? So, palagay ko yung official naman na reckoning ay yung February 12 ang start ng kampanya. Let me get it straight. May pera ba kayo? Kinakailangan sa talaga ang pera, siyempre. Napag-usapan namin yan sa trade union namin, sa FFW, sa Federation of Free Workers, at ang usapan namin, kung gusto natin na boses ng manggagawa ang sasabihin ng ating kandidato, dapat punduhan din natin ito. Saan kayo kukuha ng pondo? Siyempre, may mga union kami, di ba? May isang union kami, nag-promise ng 20,000 pesos. May isang union kami na national... Parang ilang tarpaulin lang yung 20 mil. Tama. Parang hindi magkano po ba ang tinatarget ninyong gastusin sa election na to? Siyempre, sa kasalukuyan ay may commitment ang ating mga kasamang manggagawa na 1 milyon. Na, halimbawa yung ating, yung mga drivers sa Coca-Cola, 2,000 yan, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nag-commit sila ng 100 peso, 100 pesos bawat isang membro. So dito ninyo kukuhanan yun. Din yan. So ang target ninyo? Maliban dyan, may mga warm bodies kami na hindi kinakailangan babayaran. Di ba? Kung yung aming mga driver mga kampanya, magdadala ng leaflets namin, walang bayad yan kasi voluntaryo. So, malaking tipid yan para sa mga kandidato ng mga manggagawa. Yung Facebook nga lamang. Sabi ko nga, maski 20,000 lang ng mga miyembro namin ang mag-shares at nag-post sa kanilang Facebook, ilan na yan? 20 million ang maaabot nila. Kung 1,000 yung kanilang friends, lagay natin 500 na lamang. 10,000 posting din yan. I'm sure ito po ay nag-deliberate kayo dito. No? Pinag-usapan namin po. Bago kayo tumakbo. No? Bakit ho kayo? I mean, bakit kayo ang napili nila? Or bakit kayo ang nag-decide na pumalaot sa larangan? Okay, may mga imbitasyon, halimbawa sa Labor Party. At siyempre, matagal lang tinutulak tayo ng ating mga kasama sa pagawaan. Galit ho ba sa inyo yung mga kasama? Hindi naman. Kinakailangan nila ng boses. May mga estudyante ako nga, sir. Ilang taong ka nung nagtuturo sa College of Law. Ito ang mga komentaryo mo sa batas. Saan ho ba kayong eskwela nagtuturo? Nagtuturo po ako sa... Dito, malapit sa inyo, sa Manuel L. Quezon University, dyan sa Victoria Until now Sports po, Tower. Nagtuturo pa rin kayo? Nakaliba kong semester ngayon kasi... Pero how long have you been teaching po? 2007, so mga 11 years na. Ano pong MLQU, Labor Law, Labor sa University of Manila is Agrarian Reform and Social Legislation at Constitutional Law. Sa University of Perpetual Health naman ay Constitutional Law at
labor law review. Okay, kung tatanungin ho kayo ng mga kababayan natin na nanonood, paano nyo ipapakilala sarili nyo sa kanila para makuha ninyo ang boto nila? Sa palagay ko ay yung pagiging newsboy ko, naging obrero, at naging abogado. At naging abogado ng mga manggagawa at ng mga magsasaka. So ano ang pakinabang namin doon? Kung halimbawa, yan, nanonood mga kababayan natin, ano ngayon kung naging obrero ka? Ano ngayon kung ikaw ay naging laborer? Dami naman, ganyan din na sinasabi. Pagdating sa Senado, kurakot din. Ay may kapasidad tayo at may programa na isinusulong. Una, ang dissenting trabaho. Pangalawa, ang pambansang minimum wage. Ang pangatlo, social security. At yung pang-apat, yung palakasin natin ang karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union. So ito po ay tinitingnan ninyong hindi nagagawa ngayon na palagay ko. maisulong? Kasi we have lots of laws already, hindi ho? Oo, tama, pero may kinakailangang baguhin. Halimbawa, in particular, yung sa contractualization, labor-only contracting is prohibited by law. By the rules of the Secretary of Labor. Ayon doon sa Department Order 174 at saka sa 5 pang mga implementing rules ng nakaraan. Prohibited yan. Pero tingnan mo, Kuya Daniel, ang laganap pa rin ang contractualization sa buong Pilipinas. Bakit? Napakababa yung penalty. Magkano bang penalty? Article 288 ng Labor Code, 1,000 to 10,000 pesos. Halimbawa, kung mayroon kang 1,000 labor-only contracting, i-impose sa'yo is 1,000 pesos. Ibig sabihin, ang penalty, 1 peso per worker na under labor-only contracting. So, yung batas ay hindi nakapag-discourage ng violation. Nakapag-encourage nga, 1 peso lang, nakakatipid sila, hindi sila nagbibigay ng iba. Marami dyan, hindi nakapag-receive ng minimum wage, di ba? Meron ho mga senador tayo ngayon at hindi naman ho karamihan sa kanila ay mga abogado na kagaya ninyo na maalam sa batas. Nakikita nyo ho ba na disadvantage yung ikaw ay senador tapos hindi ka naman abogado o okay lang naman? Palagay ko, with due respect to them, may disadvantage. Halimbawa, kung pag-aralan mo yung mga labor laws sa kasalukuyan, marami diyang mga ginawa ng Senado at Kongreso na naging unconstitutional. Dahil hindi nila alam ang batas. Pero meron po sila mga consultant. Tama. So nangailangan pa silang consultant. At tayo, alam na natin yung batas, hindi na natin kailangan yung consultant. Kung kayo ba tatanungin, tingin niyo pwedeng igawing amyenda na ang mga senador dapat abogado? Kasi hindi naman. Hindi naman tayo gano'n. No? Kasi dapat, sa Senado kasi dapat ang common good ang makukuha natin. So iba't ibang interest ang dapat represented yan. Maski hindi siya abogado, siyempre. Yes. But do you dapat think may boses. malaking advantage? Ang malaking advantage yung abogado. Abogado. Lalong-lalo na yung abogado na nakababad sa mga manggagawa. Katulad ni Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew na naging Prime Minister, hindi niya nakalimutan yung mga trade unions. Naghahawak po ba kayo dati ng mga labor cases na mga... Hindi lang labor cases, criminal cases din, mga manggagawang. Ang inyo pong tinutulungan. Magkano ho singil nyo, mahal? Siyempre, yung sa labor center ng FFW, libre yan. So, free legal assistance kasi membro sila ng Federation of Free Workers. Nagbibigay sila ng butaw buwan-buwan. Diba? So, libre yun. Marami kayo pong mga pro bono cases? Marami po. Halos karamihan. Kasi mga manggagawa, tanggal sa trabaho, pag pumunta yun sa opisina, wala yung acceptance fee, wala yung appearance fee. So, voluntaryo. Siyempre, kasi binabayaran naman kami ng Federation of Free Workers sa aming buwan-buwan na sustento sa aming pamilya. Siyempre, may naipanalo naman kayo? Marami na po. Ang umabot sa Korte Suprema ay mga 20 landmark cases ito. Okay. Halimbawa, ano po yung mga mabibigat na kaso ninyo na... Yung pagsagka sa karapatan ng mga manggagawa na sa kanilang pag-organisa. Yung employer dito isang German multinational company. At na-penalize itong German company dahil sa pagsagka nila sa representasyon ng mga manggagawa at sa pag-oorganisa ng mga manggagawa ng kanilang union. So banggitin ko na ang titulo nito. Ang titulo ay Employees Union of Bayer Philippines versus Bayer Philippines. May isa pa dyan. Yung mga manggagawa na regular at pinalitan ng mga kontraktual. Bagong-bagong kaso lang yan. Yung kaso ni Arabit versus Jardine Finance. Nasa Korte Suprema, pwede natin i-google dyan.
Okay, bago ko po ibigay sa ating mga kababayan ng pagkakataon, quickly, ano lang po, parang biglang position lang ninyo. Aha. Death penalty, you agree? Hindi ako sangayon sa death penalty. So ayaw niyo ng death penalty. Oo, kasi maraming pamaraan ang gobyerno na i-prevent o i-punish yung mga criminals. Yung criminal na nahuli na, wala na yung magagawa. Dapat ayusin mo na lang ang pagpunish sa kanya. Kung patay na siya, ay siyempre, ay kung nagkamali yung judge, patay na. Wala na, hindi na maibalik yun. Yun hong pagbaba ng criminal liability from 15 to ngayon, dati 9, ngayon ay 12 ang kanilang... Itong 12 years of age na criminal liability, ay palagay ko reasonable na yan. At kasi yun ang dati eh. Pero yung pababa, yung 9, palagay ko grade 3, ano ang discernment ng grade 3? Dapat ng mga parents niyan ang dapat i-penalize, hindi yung mga bata. Yun hong ngayon kasalukuyang campaign against drugs ng pamahalaang Duterte. Ano ang inyong ayaw o gusto ba ninyo? Sang-ayon ako na dapat porsigihin yung kampanya sa mga nagpo-push ng madruga. No? Ang ayaw ko lamang yung pagpatay na hindi na ma-justify nga ng pulis. Yung mga kabataan na nadadamay. Hindi naman maganda yun. Yung mga bata yan. Pwede mo namang hulihin yan, hindi mo barilin, di ba? Charter change. Charter change ay You agree? Yung Federation of Free Workers, may convention resolution kami niya na we are for a federal structure of government. Pero yung sa kasalukuyan na proposal sa House of Representatives, yung resolution of both houses number 15, hindi namin masusuportahan yan. Kasi tinanggal sa konstitusyon yung karapatan ng mga manggagawa para mag-participate sa decision making. Yung living wage na provision ay nawala. Tapos yung anti-dynasty provision, nawala. Palagay namin, instead na pagbabago para sa kabutihan, ay hindi yan pagbabago. Mataas po ang unemployment rate natin dito sa Pilipinas. Kayo bilang isang nasa ng side ng labor, kung kayo magiging senador, meron ho bang nakikita kayong pwedeng maging improvement kung sakasakali pagdating sa problema natin sa trabaho? Oo, yung ating sektor sa paggawa ay meron tayong industry, meron tayong service at yung agriculture. Ang tinamaan ng malaking unemployment yung agrikultura natin. Noong 2016 ay mga 11 million yung employed natin sa agricultural sector. Noong 2017, naging 10.2 million na lamang. At nung last year, ay naging 10 million na lamang. So, malaki ang nagdi-decrease ang employment sa agrikultura. Kaya palagay ko tutukan ng Senado yung agrikultura, paano i-modernize ang agrikultura. Sa kasalukuyan, yung ating agrarian reform program na 31 years ago pa ginawa, ay mayroon pang 500,000 hectares ang kinakailangan pang i-implementa yung agrarian reform. At sa nakaraang 3 taon ay matumal yung coverage nito. Alam mo, Kuya Daniel, 30,000 hectares lamang ang nakocover. 500,000, kinakailangan pa natin ng 19 years para makumpleto itong agrarian reform program natin. So kinakailangan palagay ko, pabilisin ito. Ang isang kakulangan ay kakulangan ng pondo. Wala ring representasyon ang mga magsasaka sa ating Senado at kulang ang representasyon nila sa House of Representatives. Kaya kinakailangan ng pondo dyan para mapabilis ang agrarian reform at yung ating agrikultura ay ma-modernize. At maliban dyan, dapat i-encourage natin din yung link ng agrikultura sa industriya. Yung kung pumunta ka Geneva, every year nakapunta kami sa International Labor Conference bilang representante ng mga manggagawa sa Geneva. Nakita mo roon yung mga agricultural products ng Thailand na link sa industriya, nakaprocess. Ano ba, penya nila, nandoon sa loob ng cans, no? At made in Thailand. Yung lansunis nila, yung mga honey products nila, ay nandoon. Pero sa Pilipinas, yung ating agrikultura hindi nakakonek sa industriya. Kaya yung ating saging ay pag hindi agad na deliver ay wala na. Malaki na magagamit. Malaki ho ba ang lahi ng matula? Matula, hindi naman kami ganoon. Kaya mga matula ay maliit na pamilya lang yan sa... So, hindi po kayo masyado marami? Oh, doon sa Kabangkalan, yung aking parents,
ay na-entice during the Magsaysay administration to go to Mindanao, doon sa Sultan sa Barungis, at doon ako isinilang sa Maguindanao. Pero dahil sa giyera, ay pumunta kami sa Agusan. At kukunti lang kami ang pamilya namin. Kaya ko lang po naitanong din, kayo ba'y susulong ng anti-dynasty bill? Ay, siyempre. Oo. Oo, wala tayong interest kasi na... Kasi kukunti lahi nyo. At wala sa kapangyarihan, siyempre. Siyempre, wala sa kapangyarihan. At katulad ng mga ordinaryong Pilipino na wala sa kapangyarihan, kaya kinakailangan talaga ng pagbabago at hindi lamang... Ano nakikita niyong problema doon? Kung halimbawa, kasi sabi nila, alam niyo, karamihan, pag lahi ng doktor, karamihan, doktor, ganon. Pag lahi ng abogado, ilan ho ba abogado sa inyo? Nag-iisa po ako. Nag-iisa pa lang. Pero usually, pagka kung ano yung nakita sa magulang, yun ang kadalasan na mamana din ng mga anak. Nagiging abogado, nagiging doktor. What is wrong with kung halimbawa maraming matula sa... Siyempre, kung sa isang lugar o sa ating bansa ay kontrolado ng iisang pamilya na lamang, injustice din yan sa iba. Ang control sa kapangyarihan kasi ay pumupunta sa abuso, pumupunta sa korupsyon. Diba? Yung mayor, yung congressman, wala namang magka-counter-check sa kanila. Yung mga konsihal sa konseyo ay parehong kapamilya. Hindi naman ang... So ayaw nyo ng ng dynasty? Oo, dapat wala yan. Yun yung mga political... Ang dynasty sa palagay ko ay nagpapahirap sa mga Pilipino at nagpapanatili sa konsentrasyon ng power at kayamanan sa ilang pamilya lamang. Yun yung political butterflies, yung kung sino na sa administrasyon, nandun siya. Okay ba sa inyo palipat-lipat ng palipat-lipat ng... Sa akin ayaw ko ng ganyan. Lilipad dadapo sa... Walang responsibilidad dyan So meron kayo naiisip dyan para... siguro i-strengthen natin yung ating political parties. So sa pag-strengthen ng ating political parties, nangailangan tayo ng mga reforma na dapat magkaroon halimbawa ng Labor Party, ng Conservative Party, ng at least mga partido na may prinsipyo at may nakalatag talaga ng mga programa at tinatayuan ng mga kandidato nito ang kanilang programa maski na sino nasa power o nasa out of power sila. At hindi palipat-lipat. Okay, bibigyan po natin pagkakataon natin mga kababayan para kayo makausap at makapaglahad kayo ng inyong saloobin sa kanila at maawitan din ninyo ang kanilang mga boto. Ilang mga remote points po natin mula sa ating 1,360 satellite monitoring centers na ngayon ay nanonood at nakamonitor sa atin ang ating pong babalikan. Huwag kayong alis, dyan lang po kayo. Welcome back! Ito ang programang Bawal ang Pikon! Get straight with Daniel Razon! Kasama po natin today si Attorney Sani Matula, National President po ng Federation of Free Workers at isa rin po sa mga senatorial aspirants for 2019 election. Ito pong ating kinakausap ngayon. Kagaya namin pinag-aanyaya sa inyo dun sa ating mga tumatakbo sa national position para naman makilala na ating mga kababayan at malaman ang kanilang mga gustong gawin kung sakaling sila ay mananalo para kayo'y makagawa na as early as today or meron pa naman kasi sa February 12 pa mag-uumpisa yung labanan dyan kaya ng kampanyahan. Pwede na kayo magsiyasat at malaman na ninyo kung sino ba ang gusto nyong iboto. Mula po sa isa sa ating mga remote points, puntahan muna natin ang Pasig City. Si Agustina de Dios. Magandang umaga po sa inyo. Andito po si Attorney Sani Matula. At ano po ang may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Attorney Sani Matula. Ang tanong ko po ay, isang malaking problema ng mga Filipino particular dito sa Metro Manila ay ang matinding traffic. Bilang isang kandidato sa Senado, ano po ang panukala nyo para ma-resolve ito? Salamat po. Magandang umaga, Ms. De Jesus. Kinakailangan siguro dyan ng isang legislation na i-control yung pagmamayari ng ating mga sasakyan. Dapat hindi ka makabili ng sasakyan kung wala kang garahe. Kasi yung mga nakaparking sa ating kalsada
ay problema yan sa traffico. So kung dalawa na yung kotse mo, dapat mas mataas siguro ang tax para sa iyo. Kasi dalawa ng kotse mo eh. Ang ginawa yan sa Denmark. Nandun ako sa Denmark noong last year ng Pebrero. Nakita ko ang karamihan ng mga tao ay walang sasakyan. Gumagamit sila ng public transport. Tinanong ko yung aking kaibigan na can afford naman. Ang sabi niya, malaki ang tax dito pag bumili ka ng sariling sasakyan. Mabuti na mabuti kung maganda ang public transport natin. Siyempre, hindi lang dyan sa pagmamayari ng sasakyan. Dapat tutukan din natin yung ating transport. Kasi inigpitan nyo yung pagbili ng sasakyan, tapos yun namang MRT mo, tirik-tirik, araw-araw, di ba? Problema yan, kaya hindi lang yon dapat. So, titingnan din natin yung ating public transport. So, dapat padamihin natin at ating isystematize yung ating public transportation na kinakailangan dyan yung pondo. Kasi sinusuportahan natin yung build program ng gobyerno. Oo. Pero kayo, lumalabas parang nasa opposition kayo, di ba? Kami, ano ba kayo? Labor Party. Balimbingan o ano? Hindi, hindi naman. Susuportahan namin yung programa ng gobyerno na sa palagay namin ay nakakabuti sa mga mamamayan. At i-oppose namin kung sa palagay namin ito ay kontra sa mga mamayan o kontra sa interes ng mga manggagawa at mga magsasaka. So sa build, okay kayo? Oo, yung ginagawa ngayon? Oo, palagay ko ay dapat punduhan yan at yung ating papalaganapin pa yan para isa yan sa makalutas ng ating traffic problem sa Metro Manila. Yan. So public transport and then yung pagmamayari ng sasakyan kasi parang yun nga ang naging resulta nung mga number coding natin. Ganun ba? O sige, bili ako ng bago. Siyempre. Para ibang number naman. So buong linggo rin, mas dumami. Isa lang sa mga, yung dalawa ay isa sa mga solusyon. Siguro yung iba ay may mga ibang suggestion pa, pero palagay ko yun ang tutok natin. Public transportation at yung control o regulasyon sa pagmamayari ng sasakyan. Okay. Sa Calauan, Laguna po tayo, si Moises Pabro. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Calauan, Laguna. Tuloy kayo. Andito si Attorney Sunny Matula para sa inyong cross-examination. Good morning po, Kuya. Good morning, Attorney Matula. Good morning po. Tanong ko po ay, posible po ba na maging parehas ang salary rate ng Manila at provincial? Salamat po. Kasamang Moses, yun ang ating isa sa mga priority agenda na dapat yung ating minimum wage ay gawin ng national. Before 1987, national yung ating wage fixing sa Pilipinas. Pero after 1987 ay ginawa ng regional. Nakita natin na mula 1987 hanggang ngayon ay instead na nakakabuti sa karamihan sa mga manggagawa, yung wage fixing natin ay nakadulot o nakakontribute ng disparity ng wages sa buong Pilipinas. Halimbawa, nang pumunta ako sa Cagayan de Oro noong Disyembre, mas mahal ang bigas doon kaysa dito sa Metro Manila. Pero mas mababa ang sweldo doon. Mas mababa ang sweldo doon. Pumunta ako doon sa Kabangkalan, sa bayan ng aking nanay at tatay, mataas ang gasolina doon kaysa Metro Manila. Titingnan mo yung tax natin doon sa mga bilihin natin, 12% straight yan. Pare-pareha ang taxes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa probinsya. Oo. Pero mababa ang minimum Oo, wage. mas mababa doon ang minimum wage. Sa Metro Manila, 537 pesos, Kuya Dan. Hindi ko din maintindihan yun, Attorney. Alam nyo, yung rational behind that. Ang rational dyan sa batas na yan ay dapat iba-iba ang salary ng mga rehiyon sapagkat kung mas mura daw sa mga rural areas ay ma-entice yung investment doon sa rural areas. Pero hindi nga ganun eh. Mas mahal nga doon sa mga rural areas yung yung mga bilihin. Pero yung labor ang sinasabi nila na mas mura doon. So nagiging disadvantage kasi kagaya nga nun, ang pagitan guhit lang. Siyempre. Di ako naman magsasamantala ngayon halimbawa yung employer para doon ako kukuha sa guhit lang ang pagitan. Tama. Dahil mas mura yung labor. May concrete example kasama nga ako yung Adan, yung manggagawa na dito dati ang kumpanya sa Metro Manila ay nilipat doon sa Laguna, sa Binyang. Kasi doon mababa ang doon. Nakatira dito siya sa Metro Manila, ang kanyang minimum wage ay Laguna rate na mas mababa. Ang pamilya nabubuhay sa Metro Manila, kaya tagibang ang nangyari. Yung enticement doon sa rural areas ng mga investment ay hindi rin epektibo kasi hindi rin nadala ang karamihang mga investment sa rural areas.
Ang nangyayari ay the contrary, ang mga manggagawa na entice to come to Metro Manila, kaya nasuffocate tayo dito sa dami ng tao kasi dito ang magnet, dito yung mataas na sahod. So yung problema, dapat buwagin natin o i-review muna natin yung wage rationalization law natin at gawin natin from a regional, ibalik natin sa national wage fixing ng minimum wage. Minimum lang pinag-usapan dito. Yung mga manggagawa na mag-collective bargaining agreement, malaya tayo. At dapat palakasin natin yan. Ayan. So, may possibility yun through a legislation. Kinakailangan ng amendment to the labor code, kaya kinakailangan ng representasyon sa Senado, ng representasyon Pero sa House of Representatives. matagal na tinutulak din yan, attorney eh. Palagay ko, Diba parang tulak lang ng tulak? mga 5 taon pa lang naman eh. Oo. Mga 5 taon pa lang. 5 taon pa lang. Parang, alam nyo, yung 5 taon, dami ho na nawala sa buho ko. Tama. 5 Pero, taon na pero yun. Kuya Daniel, pasensya at determinasyon ang kinakailangan. Yan yung kasambahay law, yung domestic workers law natin. 15 years yan na nilalabi namin In the sa making. House at sa Senado. At after 15 years, lalong-lalo na nag-adapt yung International Convention 189 or the International Convention of Domestic Work, ay doon, after a year, na isabatas yung kasambahay law natin. Sa wakas, parang, Oo. parang Laban lang. Oh. Ang kuha naman natin, ang pagbabago ng ating lipunan, nangangailangan ng panahon. Kung mapabilis yan o matumal ang takbo, ay nasa ating mamamayan. Kung ibuto ng ating mga mamamayan yung para sa pagbabago, katulad ng mga kasama ko, at siyempre kasama ko sa ating Senado, palagay ko mapabilis natin kung nandun tayo. Okay, at puntahan po natin ngayon ang isa pa sa ibang lugar naman sa Laguna, Santa Rosa naman tayo. Malapit sa amin yan, sa Binyang. Oh, yan. Magandang umaga po sa inyo dyan, si Med Kahumban. Magandang umaga po. Med Kahumban. Oh, diretso kayo. Ano po ang ating maipaglilingkod? Good morning po Kuya at kay Attorney Sunny Matula. Tungkol po sa mga kaso ng labor case na inaabot ng taon bago madesisyonan, yung iba wala pa ring desisyon. Minsan inaapila pa ang kaso hanggang sa hindi na po matapos ang kaso. Ano po ang hakbang ninyo tungkol dito? Nakakamataya na nga iba. Oo, pero natatapos naman. Oo. Yung iba- Nauna ho natapos yung tao bago. Diba parang naunang natapos yung tao bago yung kaso. Kuya Amid, totoo na napakabagal yung ating takbo sa hustisya sa Pilipinas. Ang isang kulang dyan dahil kakulangan ng personnel. Although maraming abogado na pumapasa sa bar exam sa kasalukuyan kaysa noon, ay kulang na kulang pa rin ang mga abogado. So maraming mga labor arbitration branches na kulang. Sa ating mga korte ay maraming judges na iba't ibang korte ang hinawakan. Kaya mabagal talaga. So kinakailangan, kasi 2% lang ang kuwan ng ating judikatura ang kanyang budget. Kaya kinakailangan natin ng dagdag na budget sa ating judikatura at dagdag na personnel. Kasi kulang na kulang sa practice ko, sa 21 years practice ko, inapupus po ng kaso, wala si judge. Nandun sa kabilang korte. Nag-a-attend. Yung executive labor arbiter sa Calamba, si executive labor arbiter Santos, ang hinawakan niya hindi lang sa Calamba, nandun pa yun sa Palawan. So, yun. Kaya marami na ngayon hindi ba ginagawa mga mediation para hindi na maipon lahat sa... Isang pamaraan din na para yung disputes ay malutas ng mas maaga, dapat ay may mga mediation process na sinasabi ang ating Korte Suprema. Pero maliban dyan, dapat palakasin natin ang ating union para hindi nalalabas sa pagawaan yung mga kaso natin. Halimbawa doon sa BC Philippines, sa TEMIC at corporation namin dyan sa Taguig, walang lumalabas na kaso. Sapagkat yung union at yung management ay pinag-uusapan sa grievance. At kung hindi pa tapos sa grievance, hindi na nilalabas. Yung presidente ng union at yung presidente ng kumpanya ay nag-uusap para hindi nagagastos ang kumpanya. Di ba? So yung grievance machineries ng ating mga collective bargaining agreements. Kaya kinakailangan dito yung union. Yun ang ginawa sa Singapore, Kuya Dan. Nang manalo si Lee Kuan Yew, ang lahat ng kumpanya ay may sari-sariling union na sinusuportahan. At hindi binabash yung union o hindi pinapatay yung mga leader. Di ba? Ini-encourage para yung boses ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan ay hindi nalalabas. Hindi na sila magrarally kasi napag-usapan na sa loob. So yun ang importansya ng partnership ng union
at ng management. Oh, management na hindi ang nangyayari sa Union away na lang ng away doon sa ano, 'di ba? Doon sa Welga ng welga kaya walang nangyayari sa kumpanya hanggang nagkalugi. So kinakailangan ang cooperasyon kasi ang ating concern naman diyan ay co-responsibility. Na nag-share tayo kung anumang desisyon at mangyari dito sa kompanya ay nasa ating mga balikat. So dapat naka-stipulate talaga ng maayos doon sa batas natin 'yon na ganon dapat ang mangyari. Hindi yung nagiging detrimental yung union doon sa operation. O dapat hindi hostile. So dapat i-encourage natin yung non-hostility. Sa kasalukuyan, may inisyatiba kami kasama yung Employers Confederation of the Philippines ng corporate social responsibility sa loob ng pagawaan. Yan. Okay. At sa ano po tayo? Cagayan de Oro City tayo pumunta. Okay. Sa mga Bisaya. Oo. Chris Alabanza, magandang umaga sa inyo dyan sa Cagayan de Oro. Mga Bisaya ni. Tuloy po kayo. Andito si Attorney Matula. Mayong buntag, Attorney Sani Matula. Mayong Bila isa ka pa ring taga Mindanao. Kung sakali pong manalo kayo sa darating na eleksyon, ano po ba ang magagawa ninyo para maalis ang contractor decision sa mga malaking plantation ng saging at pinya dito sa Mindanao? Istingtin natin na kasamang Chris, yung ating batas sa security of tenure. Dapat pabigatin natin yung penalty nito mula sa very light na 1,000 pesos. Gawin na natin hindi lang straight na 1,000, kundi dapat individual. Kung labor-only contracting ang worker na ito at found out guilty yung employer, dapat 40,000 o 50,000 o mas mataas pa ang penalty para hindi ma-encourage yung mga employer na brasuhin lang yung kasiguruhan sa trabaho ng mga manggagawa. So higher penalty ng labor-only contracting, higher penalty para doon sa 555 na biktima, higher penalty para sa mga biktima ng Indo. At dapat palabasin na yan sa pinakamadaling sesyon ng Kongreso. Ngayon, nababalang dahil sa kakulangan ng representasyon ng mga manggagawa na magsusulong sa Senado ng Security of Tenure Bill natin. Ayan. Okay. Meron din ho tayong mga kababayan, mga OFW na bumoboto din, di ba? Nauuna sila. Kaya puntahan natin Singapore po tayo. Nasa Singapore. Ito naman, Singapore naman po ito. Sa kwanto, kinalikuan nyo. Oo. Yung inyong idol. Si Josephine Peregrino, magandang umaga po sa inyo dyan sa Singapore. Tuloy kayo. Nandito sa Attorney Matula. Good morning, Attorney Matula. Dito po sa Singapore, ang retiring age is 62. Pero may program po ang government dito na pag ang company ay nag-hire ng after retiring age, may grant o subsidy na binibigay ang government sa company. Sa Pilipinas, pag retiring age na, normally hindi na po hina-hire. Bilang OFW, kung kami ay nasa retiring age na at gusto pa namin maghanap buhay, may program po ba ang government na matulungan kami? Yun po. Thank you po. Sa kasalukuyan, Ate Jo, wala tayong konkretong programa para doon sa mga after retirement na. Do you need legislation for this sa palagay ninyo? Palagay ko kung ang Singapore ay nakagawa ng incentive, nakapagbigay sa kumpanya ng incentive para doon sa mga nag-hire after retirement. Palagay ko, batas din ang kinakailangan sa Pilipinas para ma-encourage yung mga company na mag-hire ng mga nakaretero na. Kasi usually nag-hire naman sila, kaya lang consultancy na. Consultancy o allowance lang binibigay. So palagay ko kung may batas tayo na mag-encourage sa kanila na mag-hire. Kasi itong mga 60 or 65 after retirement, very productive pa yan. So para hindi sila ma-discriminate at ma-encourage yung management, gagawa tayo ng mga batas katulad ng ginawa ng Singapore na mag-encourage incentive to the company. So talagang nakikita nyo, ito'y through legislation. Kinakailangan ng legislation talaga yan. At budget ng pamahalaan kasi incentive or tax exemption. So kinakailangan ng batas yan. So yun ang kagandahan sa Singapore. Karamihan pumunta ka sa airport, maraming mga retirees na nasa airport na nagtatrabaho pa. Kasi kung maging idol sila, mag-deteriorate sila. Sa mga restaurant, pupunta ka sa Singapore, maraming mga sa mga restaurants nga po doon, marami doon mga talagang
sobra na sa sobra na sa age. Kaya bago dumating yung pagkain sa'yo, malamig na. Oo. Ang kagandahan sa Singapore, yung ating mga domestic workers ay well-treated sila. Maganda ang kondisyon sa kanilang pamumuhay bilang obrero kasi ang gobyerno mismo ay sinisiguro nila na yung working conditions, maski na yung mga domestic workers, ay maganda. Alam nyo, kasamang Kuya Daniel, yung presidente ngayon ng Singapore, si Halima, yung presidente nila, ay naging spokesperson niya ng Committee on Domestic Work sa International Labour Organization noong 2010. Siya ang nakapagsalita na dapat sa buong daigdig i-adapt na yung mga domestic workers ay magkaroon ng kalintulad na karapatan ng mga ordinaryo at regular na mga manggagawa. Pero siguro dapat talaga yung yung sa mga halimbawa may age na talaga, yung mga conducive environment naman para sa mga may edad na pagtatrabaho. Yes, of course. Tsaka yung at least maging lenient naman, di ba? Doon sa mga kasi kahit sa US, yung mga department stores nila, marami dyan na tinatanggap nila talaga yung mga may mga age na din. Kaya naiisip ko din yun, sabi, malapit na rin ako dyan. Darating din tayo dyan. Oo, kaya kailangan Pero marami pong marami ngayon talaga na malalakas pa after retirement na nagbe-venture na lang sa iba-ibang yung negosyo. mga teacher, yung mga teacher ay malakas pa yan, mga 60, 75, magtuturo pa yung mga kaibigan natin. Oo, kaya lang yung pagdating sa trabaho, kailangan legislation pa rin dyan. Oo, para ma-encourage sila. So budget ang kinakailangan yan o tax exemption. Yan, wala tayo budget. Diba, maraming magandang Hindi ba totoo na nakikita ninyo na ngayon maraming mga batas tayo na hindi ma-implement ng tama dahil sa kakulangan ng budget? Pero palagay ko may pera ang gobyerno at yung priority lang ang kinakailangan. Okay. Paano i-prioritize? Sa Melbourne naman tayo, sa Australia. Lumalayo tayo ng lumalayo. Oo, palayo tayo ng palayo. Pero ito po yung mga botante rin ito. Si Reggie Tuason, kasama natin mga OFW dyan. Magandang umaga sa inyo dyan sa Australia. Go ahead, nandito si Sunny Matula, si Attorney Sunny Matula. Good morning po, Kuya, at kay Attorney Sunny Matula. Ang tanong ko po mula rito sa Melbourne, Australia, ay paano po kaya makakatulong sa unemployment ng Pilipinas ang pag-aalis ng kontraktualisasyon? At ano po ba ang tamang balanse between regular and contractual employees? Salamat po. Okay. Paano makakapag-alis yun ng paano mababala? Kasi kung minsan, ang nangyayari, kung ire-regular kita, parang gano'n, magre-regular ako sa'yo, mag-streamline na lang ako. Kukontian ko na lang yung empleyado ko kaysa ako kumuha. Kasi ginagawa nila, kinokontrata, bago mag 6 months, tinatanggal na. O kaya probationary, hindi naman inire-regular. Ganun ang nangyayari. Yun yung contractualization, kinokontrata. Kasi pagka inirregular, mas malaki ang gastos ng kumpanya. SSS, lahat ng mga kung ano-anong babayaran ng company. Kaya parang makakatulong ba yun na ma-end yung contractualization sa pagbawas naman ng unemployment? Palagay ko or mas dadami ang unemployed? Kinakailangan kasi natin sa Pilipinas yung dissenting trabaho. So dapat may dissenting sweldo at may benepisyo siyempre. Yung mga contractual, abusive kwan yun ng work Kasi maski contractual ka, entitled ka pa rin sa SSS. Ang kumikita lang kasi doon sa labor-only contracting, yung mga middleman. Ba't mo ibibigay pa sa middleman? Bigay mo na direkta sa workers. Yung dapat benepisyo nila. Diba? At palagay ko kung ang mga manggagawa ay maraming pera at may magandang trabaho, palagay ko maganda yan sa ekonomiya. Kasi napaplano niya ang kanyang buhay at may sigurado siyang sahod na magagamit niya araw-araw. So you believe na yung pag-end talaga sa contractualization, palagay ko makakatulong mas makaka-increase ba yan ng employment? Palagay ko kasi ang ating ekonomiya, dahil may pera yung mga manggagawa at may siguradong trabaho, ay mapaplano niyang paggagastusan niya. At siyempre kung maganda at may maganda siyang trabaho at may magandang sahod, pupunta ito sa maraming mabibili siya.
at yung mabibili niya mga produkto, kaya sabi ko dapat may manufacturing sa Pilipinas. Ano ba talaga ang solusyon to end yung do? Yung endo. Si endo. Di ba? To endo. Ano bang talagang solusyon dyan? Kasi parang ngayon, hanggang ngayon, di ba, nakikita naman natin na meron pa rin yan. Yung Department of Labor ay nag-report sa atin na may 400,000 na mga manggagawa na inorderan nilang maging regular. Yung SM, bago namatay si Henry C., nag-commit sa Department of Labor na irregular niya yung mga more than 11,000 workers. Di ba? So at least may epekto naman yung kampanya laban sa contractualization. Pero marami pa rin naiiwan, kaya kinakailangan natin talaga yung konkretong batas na halimbawa, yung labor-only contracting categorically prohibited. Kasi sa batas, hindi yan categorically prohibited eh. Nasa implementing rules lang ng Department of Labor. Dapat yun ay i-legislate na talaga. Oo, dapat. Hindi lang sa rules. At dapat may penalty na malaki kaysa kasalukuyan na 1,000 pesos to 10,000 pesos. Para sa mga employers. Oo, kung may maganda at disente ang trabaho ng mga manggagawa, ay maganda yan sa ekonomiya ng Pilipinas. At kung maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, ay mag-create yan ng maraming trabaho. Okay. Yun yung aking theory. Sa Regina naman tayo, Canada. Punta naman mas malayo ito. Magandang hapon sa inyo dyan, Dustin Esteves. Good morning naman dito sa amin. Tuloy po kayo dyan, mga taga-Canada, nandito sa Attorney Matula. Mukhang maginaw dun. Oo, naka-jacket sila. Naka-sweatshirt. Good morning po kuya, good morning po Attorney Sani Matula. Sa inyo pong palagay, pwede po bang mabawasan ang required period para sa isang empleyado na magiging regular? Instead na 6 months, baka pwedeng mas mabilis po. Justin, ay sa batas natin, sa Article 280, ang probationary period ay 6 months. Pero kung wala kayong kontrata, ang sabi dyan ng Article 280 ay, if the work is necessary and desirable to the usual business of the company, even during the first day of employment, ikaw ay pwedeng may consider na regular. Depende yun kung i-deklara ng kumpanya. Yung kumpanya pa rin na magsasabi nun. Tama, pero ang batas natin nagsasabi kung walang kontrata at ang tinatrabaho mo ay necessary and desirable to the usual business of the company, your work is a regular work. Maski hindi pa nga necessary and desirable, sabi ng batas dyan. Basta umabot na ng 1 taon ang iyong trabaho, ay kinukonsidera ka ng regular. But if you were hired as a probationary... yung probationary, may kontrata talaga yan. Nakakontrata ka, no? 6 months yon dapat. Hindi. Pwedeng maging 3 months. Pwedeng maging 1 month lang. Depende nga yun sa employer. Diba? Hindi, halimbawa, yung employer, sinabi sa'yo na pag-hire sa'yo, hindi, regular ka na kagad. Call na yun. Pero ang batas, 6 na buwan talaga. Hindi. Ang 6 na buwan ay kung may kontrata kayo. Kaya nga, sa probationary, 6 na buwan. Diba dapat? At least. So, pwedeng below 6 months. So, ibig sabihin, kung halimbawa na... At most na lang. Nakuha mo na yung maximum na 6 months, dapat i-regularize ka na. No? Kung pumasa ka doon sa standard na binigay ng kumpanya. It's either you become regular or hindi ka ipagpapatuloy. Diba? Ganun. Pero ang presumption ng batas pag walang kontrata at yung ginagawa ay permanent or necessary and desirable, ang presumption dyan ay regular. Sa mga kaso natin sa NLRC, ano nagiging problema? Bakit kung minsan po marami ring nabibinbin? And do you think there's a need also for legislation pa dyan tungkol sa ating yung mediation ng NLRC at saka yung mga kasong idinudulog dyan? In fairness sa NLRC, nag-i-improve ngayon yung decision making. Bumibilis. Dati, umabot ng 1 taon, 2 taon sa labor arbitration branch lang. Sa kasalukuyan ay ang experience namin, every day, almost every na sa NLRC ako, umabot ng 3 buwan o 90 days hanggang 6 na buwan. So, malaking improvement na yan. Pero kung gusto talaga natin i-improve, yung mga sala ng mga labor arbiters natin ay kulang na kulang. So, kinakailangan budget yan. Kulang pa rin tayo sa mga labor arbiters. At ang budget yan kinakailangan. So, para, siyempre, sahod ng mga personnel. Okay, sa Los Angeles naman tayo, USA, si Fermin Mendoza, mga taga-America naman tayo. Magandang
umaga sa inyo. si Fermin. Magandang hapon sa inyo dyan sa Los Angeles. Tuloy po tayo at dito si Attorney Matula. Fermin dito. Good morning po, Kuya Daniel. At good morning din po, Attorney Matula. Ang collective concern po namin at collective question ay kayo po ba ay sa pagtakbo nyo po sa Senado, kayo po ba ay kung sakaling mananalo po kayo ay magiging kaalyado at supporter at facilitator po ng mga programa ni Pangulong Duterte? At ano po ba ang mga proyekto na sinasang-ayunan nyo po ng administrasyon? At kung meron man po, ano po yung mga proyekto na tutol po kayo sa current administration? Okay. So, sa amin kami ay Labor Party, hindi naman kami administration party eh. At hindi rin kami doon sa opposition labor sa Liberal Party. So, tama yung sinabi mo kasamang Fermin, ano? Na kapag ito ay para sa mga manggagawa, lalong-lalo na itong sabi ni Presidente Duterte, pag apak ko sa Malacanang ay dapat mahinto na itong contractualization. Kaya sinusuportahan namin yung kanyang advocacy to end contractualization. At yung mga batas ay nilalabi namin. At kami, yung Federation of Free Workers at yung Nagkaisa Labor Coalition, sa isang dialogue ng Presidente, sinabi namin sa kanya na dapat i-certify mo as urgent ang Security of Tenure Bill na ito. At noong Pebrero yung 2018 at noong September, sinertify naman ng Pangulong Duterte. Kasi sinusuportahan namin yung kanyang advocacy to end contractualization. At sana this Congress matapos na yan. No? Para at least hindi na mabigat. Kukunti na lang or nabawasan yung bigat ng ating i-legislate next year. No? Ang ayaw. Siyempre, ayaw namin yung pagmumura ni Presidente. Pwede ba? Kontrolin niya yan. Kasi hindi nakakabuti sa mga bata yan. No? Siyempre, yung mga extrajudicial killings ay criticize namin yan na dapat mabawasan yan sa campaign against drug. No? Kasi karamihan, may maraming mga innocent team na tatamaan. So Okay pwede ka na. namang hulihin. Sa martial law sa Mindanao, okay ka naman? Sa palagay ko, ang ating mga kababayan ay sa kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao ay sumusuporta doon sa martial law sa Mindanao. So you agree with the Oo. continuation? May kwan nga ako dyan may video akong ginawa na sa panahon ng martial law, dapat nirespeto pa rin yung karapatan ng mga tao. So at least ini-inform natin yung publiko na maski ng martial law, ang ating mga constitutional right ay hindi yan sinususpende. Ayan. Alright. Saan? Meron pa ba tayong isang remote point? O yun ang ating last na remote point? Okay. Sige. Yan ang ating last na remote point. Ang ating Facebook reaction. May 178 nag-like. Merong 89 nag-love. May 6 na natawa. Ba't kaya? May wala naman nagwaw. Walang nalungkot. May 2 nagalit. Palagay ko mga employer. Nagkamali ng pindot. Nagkamali ng pindot. Baka hindi pa nag-e-endo. Meron kami dito, attorney, na kultura. Ang aming, ang tawag ng millennials dito, complete me. Yan. Pakibasa lang po yan at pakikumpleto. Yan. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial election, ipinangako ko na dapat ang mga manggagawa ay magkaroon na ng national minimum wage. At dapat maihinto natin yung abusadong contractualisasyon sa Pilipinas. Ayan. Okay. Maraming salamat, attorney. Thank you, Kuya Daniel. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat. So, kayo ang mag-assess lahat niya. Nakita nyo, marami na tayong nailalatag sa inyo. Kaya nagkakaroon na kayo ng idea sino ang mga tumatakbo sa atin sa national positions, specifically dito po sa ating Senado. Si Attorney Sani Matula, dito lamang po sa programa ang Bawal ang Pikon! Get it straight with the